Sa pinakadulong bahagi ng Baryo Patag, kung saan ang lupa ay laging tuyo at ang hangin ay may halong alikabok at amoy ng tuyong damo, doon naninirahan si Untong, isang payat, maitim at tahimik na tindero ng gulay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay gising na siya upang maghanda sa kanyang munting hanap buhay. Sa loob ng isang maliit na barong-barong na yari sa kawayan at yero, doon siya natutulog. Ang sahig ay lupa lamang at ang higaan ay binubuo ng manipis na banig at lumang kumot na kupas na ang kulay. Sa tabi ng higaan ay nakasabit ang isang lumang lampara na pinapagana ng gas at sa sulok naman ay ang kanyang pinakaiingatang gamit, ang kanyang kariton. Ang kariton ni Untong ay hindi na bago. Ang kahoy ay may bitak-bitak, ang mga gulong ay kalawangin, at ang hawakan ay halos mabali na. Ngunit para kay Untong, ito ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang sandigan sa araw-araw. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising siya sa huni ng tandang. Dahan-dahan siyang bumabangon, nagdarasal sa tabi ng higaan, at saka maghahanda upang pumunta sa bukirin. Sa dilim ng umaga, bitbit niya ang kanyang lumang basket at itak. Tahimik niyang tinatahak ang makitid na daan patungo sa kanyang taniman. Isang maliit na lupang hiniram lamang niya sa isang kamag-anak na bihira namang magpakita. Doon niya itinatanim ang kanyang mga gulay, kangkong, talbos ng kamote, sitaw, talong, kamatis at sili. Hindi kalakihan ang ani, ngunit sapat na upang maibenta sa palengke ng baryo. Habang namimitas, pawisan na agad ang kanyang noo. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa hirap. Basta may maibenta lang ako ngayon, bulong niya sa sarili habang maingat na pinuputol ang mga gulay. Pagkatapos mamitas, maingat niyang inilalagay ang mga ito sa kanyang basket at saka isinasakay sa kariton. Kapag puno na, saka pa lamang siya babalik sa kanyang barong-barong upang magbihis. Isang lumang kamiseta at kupas na pantalon ang kanyang suot. Ang tsinelas ay manipis na at halos kita na ang lupa sa ilalim. Ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay makapagtinda siya. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nasa gitna na siya ng Baryo Patag. Ang baryo ay unti-unti nang nagigising. May mga batang naglalaro sa kalsada, may mga ina na nagwawalis sa harap ng bahay, at may mga tindero na nag-aayos ng kanilang pwesto. Itinulak ni Untong ang kanyang kariton patungo sa gilid ng palengke, isang maliit na espasyo sa tabi ng kalsada na matagal na niyang tinatayuan. Doon niya inaayos ang kanyang mga gulay. Inilalatag niya ang mga ito sa malinis na banig na lagi niyang dala. Kahit mahirap, sinisiguro niyang maayos at kaaya-ayang tingnan ang kanyang paninda. "Gulay kayo dyan! Sariwa! Preskong presko!" Sigaw niya sa mahina ngunit malinaw na tinig. Ngunit bihira ang tumitingin sa kanya. Mas pinipili ng mga tao ang mas malalaking tindahan, ang mga may bubong at makukulay na tarpaulin. Doon bumibili ang karamihan kahit mas mahal. Kapag may lumalapit kay Untong, kadalasan ay para baratin siya. "Untong, ang mahal naman nito," sabi ng isang ginang habang hawak ang bungkos ng sitaw. "Ay nay, sariwa po yan. Kakapitas lang po kanina," sagot niya ng magalang. "Hindi ba pwedeng bawasan mo pa? Sa kabila mas mura," giit ng ginang. Napapakamot na lamang si Untong sa ulo. "Sige po nay, bawasan ko na lang po," sagot niya kahit alam niyang halos wala na siyang kikitain. May mga pagkakataon din na minamaliit siya. "Uy, Untong, bulok na yata yung mga gulay mo ah," biro ng isang lalaking mayamang magsasaka. Napapangiti na lamang siya kahit nasasaktan. "Hindi po kuya, sariwa po yan," sagot niya. Ngunit tatawa lamang ang lalaki at aalis nang hindi bumibili. May mga batang minsan ay nambabato ng maliliit na bato sa kanyang kariton. "Mahina ka, Untong,"
Hindi ka yayaman dyan! Sigaw nila. Hindi siya gumaganti. Tahimik lamang siyang nagbubuntong hininga. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagtitiis. Dahil alam niyang wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili. Minsan, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang kariton, napatingin siya sa langit. Diyos ko, kailan kaya magbabago ang buhay ko? Bulong niya. Wala siyang asawa. Wala siyang anak. Wala ring magulang na masasandalan. Maaga siyang naulila. Ang kanyang ama ay namatay sa aksidente sa bukid at ang kanyang ina naman ay sinundan nito makalipas lamang ang 2 taon dahil sa karamdaman. Simula noon, natuto na siyang mabuhay mag-isa. Lumaki siyang sanay sa gutom, sa pagod at sa pag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mabuting tao. Hindi siya nagnanakaw. Hindi siya nandaraya. Hindi siya nanlalamang. Mas pinili niyang maghirap ng marangal kaysa yumaman sa masamang paraan. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtitinda, halos kalahati lamang ng kanyang paninda ang nabenta. Pagod na pagod siya habang itinutulak pa uwi ang kanyang kariton. Ang sikat ng araw ay papalubog na at ang langit ay kulay kahel at lila. Sa daan pa uwi, dumaan siya sa isang lumang bahagi ng baryo na bihira niyang puntahan. Ito ay dating bakanting lupa na ngayon ay tinutubuan na ng matataas na damo at mga punong ligaw. Dahil sa pagod, napagdesisyunan niyang dumaan doon upang makaiwas sa masikip na kalsada. Habang tinutulak ang kariton, bigla niyang narinig ang isang kakaibang tunog. Parang tunog ng lumang kahoy na nagkikiskisan. Napahinto siya. Ha? Ano yon? Bulong niya. Lumingalinga siya. Walang tao. Tanging mga puno at damo lamang ang kanyang nakikita. Muling narinig ang tunog. Ngayon ay mas malinaw. Parang gulong na umiikot ng mag-isa. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Sa likod ng isang makapal na talahib, may nakita siyang isang bagay. Isang kariton. Ngunit hindi ordinaryong kariton. Ito ay gawa sa makintab na kahoy na tila hindi naaagnas kahit luma na. Ang mga gulong nito ay kulay ginto ang gilid at ang bakal ay kumikislap sa sinag ng araw. Walang alikabok, walang kalawang. Parang bagong-bago kahit mukhang matagal nang naroon. Napamulagat si Untong. Anong klaseng kariton to? Bulong niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hinawakan niya ang hawakan. Bigla siyang kinilabutan. May kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang palad. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, parang may init na sumunod pagkatapos. Isang pakiramdam ng ginhawa. Parang may bumubulong sa kanyang tenga kahit wala siyang marinig na salita. Napatingin siya sa paligid. May-ari ba ito? Tanong niya sa hangin. Walang sumagot. Walang tao. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Sinubukan niyang igalaw ang kariton. Madali itong gumulong, parang walang bigat. Mas magaan pa kaysa sa sarili niyang kariton. Napatitig siya rito. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng kariton. Parang hindi gawa ng ordinaryong tao. Parang may hiwagang nakapaloob dito. Saglit siyang nag-isip. Kung may-ari ito, babalik siguro. Bulong niya. Ngunit nang maghintay siya ng ilang minuto, wala pa ring dumarating. Lumalim na ang dilim. Kailangan na niyang umuwi. Napatingin siya sa sarili niyang kariton. Luma, sira-sira, at halos bumigay na. Pagkatapos ay tumingin siya muli sa kakaibang kariton. May kung anong bumubulong sa kanyang puso. Isang boses na nagsasabing, "Dalhin mo ako." Napapikit siya.
Baka hindi akin to, sabi niya sa sarili. Ngunit muli niyang hinawakan ng hawakan at muli niyang naramdaman ang kakaibang init. Parang sinasabing ligtas siya. Parang sinasabing hindi siya mapapahamak. Sa huli, nanaig ang kanyang pagod at pag-asa. Dahan-dahan niyang itinabi ang sarili niyang kariton. Pagkatapos, hinawakan niya ang mahiwagang kariton. Kung may-ari ka man, patawad, bulong niya. At ibabalik ko to kapag may naghahanap. Maingat niyang itinulak ang mahiwagang kariton pauwi. Habang naglalakad siya, hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagsisimula na ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi niya alam na ang kariton na kanyang natagpuan ay hindi basta kariton lamang. Ito ay susi sa kapalaran. Ito ay biyaya. At ito rin ay pagsubok. Sa gabing iyon, sa kanyang munting barong-barong, habang nakahiga siya sa banig at nakatingin sa kisame, hindi siya makatulog. Sa tabi niya, nakatayo ang mahiwagang kariton. Tahimik. Ngunit tila may sariling buhay. At sa dilim, hindi niya napansin ang munting liwanag na unti-unting lumalabas mula sa mga gulong nito. Parang mga bituin sa lupa. Parang paalala na may hiwagang naghihintay sa kanya kinabukasan. At doon nagsimula ang kwento ni Untong. Ang kwento ng isang mahirap na tindero at ng isang mahiwagang kariton. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Untong. Hindi dahil sa huni ng tandang, kundi dahil sa kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na nagtutulak ng kariton na naglalabas ng liwanag. Sa bawat ikot ng gulong nito, tumutubo ang mga gulay sa paligid, malalaki, makintab, at sariwang-sariwa. Ang mga tao ay nagkakagulo sa pagbili, at siya ay napapangiti habang hawak ang makapal na salapi. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang lamig ng madaling araw. Napaupo siya sa banig. Panaginip lang pala, bulong niya. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang ulo, nakita niya ang mahiwagang kariton sa tabi ng dingding. Tahimik itong nakatayo. Ngunit may bahagyang liwanag pa ring nagmumula sa mga gulong nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Totoo pala, mahina niyang sabi. Tumayo siya at lumapit. Hinaplos niya ang kahoy na hawakan. Mainit-init pa rin. Parang may tibok. Parang may puso. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. May halong kaba, pagtataka, at kakaibang pag-asa. Nagdasal muna siya. Diyos ko, kung ito man ay biyaya, gabayan ninyo po ako. Kung ito man ay tukso, ilayunin niyo po ako sa kapahamakan. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa araw. Tulad ng dati, nagpunta siya sa kanyang maliit na taniman. Ngunit nang makarating siya roon, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dating maliliit at payat na tanim ay naging malalago. Ang mga dahon ng kangkong ay kasing laki ng palad. Ang mga talong ay makintab at halos sing laki ng bote. Ang mga kamatis ay pula na parang hinog na mansanas. Ang mga sili ay makakapal at naglalagablab ang kulay. Parang biglang dumaan ang isang buwang paglago sa magdamag. Ano to? Bulong niya. Lumuhod siya sa lupa. Hinawakan ang isang talbos. Malutong. Sariwa. Buhay na buhay. Himala, sabi niya nang may panginginigang tinig. Agad siyang nagsimulang mamitas. Ngunit habang pumuputol siya, napansin niyang kahit gaano karami ang kanyang anihin, parang hindi nauubos ang mga tanim. Parang patuloy silang tumutubo. Parang may lihim na lakas na nagbibigay buhay sa lupa. Mabilis na napuno ang kanyang mga basket. Mas marami kaysa dati. Halos doble. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong ani. Nang maisakay niya ang lahat sa mahiwagang kariton, napansin niyang hindi man lang ito bumigat. Parang walang laman.
Parang kayang-kaya nitong pasanin ang kahit gaano kabigat na karga. Napailing siya. Talagang may hiwaga ka. Bulong niya. Pauwi muna siya upang magbihis at kumain ng kaunting kanin at tuyo. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang tila may kumikislap na munting liwanag sa ilalim ng kariton. Parang gumagapang patungo sa lupa. Hindi niya pinansin. Inakala niyang pagod lang ang kanyang mga mata. Pagsapit ng umaga, muli siyang nagtungo sa palengke. Ngunit ngayon, iba na ang itsura ng kanyang paninda. Mas makintab, mas sariwa, mas kaaya-aya. Para bang bagong pita sa gitna ng ulan. Inayos niya ito sa banig. At muli siyang sumigaw. Gulay kayo dyan, sariwa, preskong presko. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga napalingon. Isang ginang ang unang lumapit. Untong, bakit parang iba ang gulay mo ngayon? Tanong nito. Sariwa lang po, Nay. Sagot niya. Hinawakan ng ginang ang kamatis. Ang kinis, parang galing Maynila, sabi nito. Magkano? Sinabi ni Untong ang dati niyang presyo. Nagulat ang ginang. Ay, ang mura. Sigurado ka? Opo, sagot niya. Bumili ang ginang ng maraming piraso. Sunod-sunod ang mga lumapit. Mga suki niya noon. Mga dati ng babarat. Ngayon ay tila nagmamadaling bumili. Untong, dagdagan mo pa ako. Untong, itabi mo ako bukas ha. Untong, sa'yo na lang ako bibili. Hindi makapaniwala si Untong. Sa loob lamang ng 2 oras, halos maubos ang kanyang paninda. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, wala na siyang gulay. Hawak niya ang supot ng bayad. Mas makapal kaysa dati. Mas mabigat. Mas totoo. Napaupo siya sa tabi ng kariton. Napatitig sa kanyang mga kamay. Ganito pala ang pakiramdam. Bulong niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya kinapos. Hindi siya umuwi nang halos walang laman ang bulsa. Bumili siya ng pandesal at mainit na kape. Umupo siya sa gilid ng kalsada at kumain. Habang kumakagat, napapaluha siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Nagpapasalamat po ako. Mahina niyang sabi. Pag-uwi niya sa bahay, inayos niya ang kanyang mga gamit. Nilinis ang sahig. Nagigib ng tubig. Nagpalit ng kumot. Parang biglang nagkaroon siya ng lakas. Parang gumaan ang mundo. Nang gabing iyon, inilabas niya ang mahiwagang kariton at pinunasan ito. Salamat, bulong niya. Parang kinausap ang isang kaibigan. At sa kanyang pagtataka, bahagyang kumislap ang mga gulong. Parang sumagot. Mula noon, araw-araw ay masagana ang kanyang ani. Hindi siya nauubusan. Hindi nalalanta ang kanyang gulay. Kahit ilang oras sa araw, sariwa pa rin. Kumalat ang balita sa Baryo Patag. Kay Untong, masarap ang gulay. Kay Untong, laging sariwa. Kay Untong, sulit ang bayad. Dumami ang kanyang suki. Dumami ang kita. Unti-unting nagbabago ang tingin sa kanya ng mga tao. Ngunit hindi niya alam na may mga matang nagsisimula ng mainggit. May mga pusong nag-uumpisang magduda. At may mga aninong nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa dilim ng gabi, may isang lalaking nakatayo sa malayo, nakatingin sa bahay ni Untong. Ang mga mata nito ay puno ng inggit. At ang mga labi ay nakangising mapanlinlang. Habang hawak nito ang isang basong alak, marahan niyang sinabi, "Alamin natin kung saan galing ang swerte mo, Untong." At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong panganib sa kanyang buhay. Muling sumikat ang araw sa Baryo Patag na may dalang bagong pag-asa kay Untong. Maaga siyang nagising, mas maaga pa kaysa dati.
Hindi na siya kailangang pilitin ang sarili na bumangon. Parang kusa na lamang gumagalaw ang kanyang katawan, puno ng sigla at seguridad. Sa tabi ng kanyang higaan, naroon pa rin ang mahiwagang kariton. Tahimik, ngunit tila nagbabantay. Parang isang matandang kaibigang hindi siya iniiwan. Hinaplos niya ito bago umalis. "Babalik din ako," bulong niya. Sa bukirin, muling sinalubong siya ng kasaganahan. Mas malago pa kaysa kahapon ng kanyang mga tanim. May mga bulaklak na sumisibol sa tabi ng gulay. May mga paru-parong paikot-ikot. Parang pinagpala ang lupa. Tahimik siyang namitas, may ngiti sa labi. Sa bawat pitas, dama niya ang pasasalamat. Ngunit sa malayo, may mga matang nagmamasid. Sa lilim ng isang punong mangga, nakatayo si Belardo. Isa siyang kilalang tindero sa palengke. May sariling pwesto, may bubong, may tarpaulin, at mayabang. Noon pa man, kilala na siya bilang mapagmataas at mapangapi sa mga mahihirap. At isa si Untong sa madalas niyang maliitin. Tuwing daraan si Untong sa kanyang pwesto, palagi siyang may sinasabi. "Uy, kawawa ka naman. Hanggang kariton ka na lang ba? Oh, kumusta ang benta mo? Baka wala na namang natira." Ngunit ngayon, tahimik na lamang si Belardo. Dahil sa loob ng ilang linggo, napansin niyang unti-unting nababawasan ang kanyang mga suki at lumilipat kay Untong. Hindi niya matanggap. Habang pinagmamasdan niya ang masaganang taniman ni Untong, kumunot ang kanyang noo. "Imposible to," bulong niya. "Hindi pwedeng ganyan ang ani niya." Lumapit siya sa lupa at humawak ng isang dahon. Sariwa, mataba, perpekto. Samantalang ang kanyang mga tanim ay naninilaw. Natutuyo, may mga uod. Napaatras siya. "May daya ka," mahina niyang sabi. Nang araw ding iyon, sa palengke, muli na namang dinumog ang pwesto ni Untong. May mga mamimili mula sa karatig baryo. May mga bagong mukha. May mga mayayamang suki. "Untong, sayo na lang ako kukuha araw-araw." "Untong, may delivery ka ba?" "Untong, pwede ka bang umorderan ng maramihan?" Nahihilo si Untong sa dami ng tanong. Ngunit pinipilit niyang maging kalmado. "Opo, gagawin ko po ang makakaya ko," sagot niya. Sa kabilang dulo ng palengke, nakapamaywang si Belardo. Pinapanood ang lahat. Kumukulo ang dugo. Napapangiwi siya. "Dati, ako ang pinupuntahan nila," bulong niya. Ngayon, siya na. Nang gabing yon, hindi makatulog si Belardo. Pauli-ulit niyang iniisip ang kariton. Napansin niya yon. Hindi ordinaryo. Hindi luma. Hindi marumi. Parang laging bago. Parang may sariling liwanag. Doon galing ang swerte niya, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sinundan niya si Untong. Tahimik. Maingat. Parang anino. Mula sa palengke, hanggang sa bukirin, hanggang sa barong-barong. Nakita niya kung paano mamita si Untong. Nakita niya kung paano ikarga ang gulay sa kariton. At nakita niya kung paano ito gumulong ng magaan kahit puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi normal to. Nang makaalis si Untong, lumapit si Belardo sa iniwang kariton. Hinawakan niya ang hawakan. Bigla siyang napaurong. "Aray!" sigaw niya. Parang nakuryente. Parang may matinding lamig na tumagos sa kanyang balat. Namula ang kanyang palad. Napabuntong hininga siya. "Ano ka ba? May sumpa ka ba?" bulong niya. Ngunit imbes na matakot, mas lalo siyang nagnasa. "Kung akin ka lang," sabi niya. "Wala nang tatapat sa akin." Mula noon, nagsimula siyang magplano. Nakiusap siya sa isang kaibigang tambay sa baryo.
isang lalaking kilala sa pangalang Doro. Si Doro ay mahilig sa sugal at alak. Laging kapos sa pera. Madaling suhulan. "Doro," sabi ni Belardo isang gabi, "gusto mo bang kumita?" Nagningning ang mga mata ni Doro. "Magkano?" "May kukunin ka lang," sagot ni Belardo. "At babayaran kita ng malaki." Nagkibit balikat si Doro. "Ano ba yan?" "Kariton ni Untong." Napamulagat si Doro. "Ha? Kariton lang?" "Hindi ordinaryong kariton," sagot ni Belardo. "Mahiwaga yon." Natawa si Doro. "Lasing ka na yata." Ngunit inilabas ni Belardo ang ilang papel na pera. Napatahimik si Doro. "Gawin mo sa gabi," sabi ni Belardo. "Kapag tulog na siya." Tumango si Doro. "Bahala ka," sagot niya. Samantala si Untong ay walang kaalam-alam. Masaya siyang nag-aayos ng kanyang munting tahanan. Pumili siya ng bagong kaldero, bagong pinggan, kaunting bigas. Hindi marangya, ngunit sapat. Sa gabing iyon, bago matulog, muli niyang hinaplos ang kariton. "Salamat sa iyo," bulong niya. "Dahil sa iyo may pag-asa na ako." Sa labas ng kanyang bahay, sa dilim, may dalawang aninong nag-uusap. "Tiempo lang," sabi ni Doro. "Bukas ng madaling araw." "Siguraduhin mo," sagot ni Belardo. Dahil kapag nabigo ka, hindi na niya tinapos. Ngunit malinaw ang banta. At sa katahimikan ng gabi, unti-unting gumapang ang panganib papalapit kay Untong. Tahimik ang Baryo Patag ng gabing iyon. Walang buwan. Tanging mga bituin lamang ang nagbibigay ng munting liwanag sa madilim na kalangitan. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay marahang nagkikiskisan, parang mga bulong ng babala. Sa loob ng barong-barong ni Untong, mahimbing ang kanyang tulog. Pagod siya sa maghapong pagtitinda at pamimitas. Sa tabi ng kanyang higaan, nakatayo ang mahiwagang kariton. Tahimik, ngunit tila gising. Sa labas, may dalawang aninong gumagalaw. Dahan-dahan, maingat. Si Doro ang nasa unahan. May hawak na maliit na flashlight na binalutan ng tela upang hindi masyadong maliwanag. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Ang dibdib niya ay mabilis ang tibok. "Bilisan mo!" bulong ni Belardo mula sa likuran. "Baka may makakita." Tumango si Doro. Lumapit sila sa bintana. Sumilip. Nakita nilang nakahiga si Untong, mahimbing ang tulog. Tahimik. Walang galaw. "Ngayon na," sabi ni Belardo. Dahan-dahang binuksan ni Doro ang sirang pinto sa likod. Umiingit ito. Napahinto sila. Napatigil ang kanilang paghinga. Ngunit hindi nagising si Untong. Pumasok sila. Ang loob ng bahay ay amoy kahoy at lupa. May munting lampara sa sulok. May ilang gamit na nakahanay. At sa gitna, naroon ang kariton. Kumikinang ng bahagya. Parang may sariling liwanag. Napasinghap si Doro. "Aba, totoo nga," bulong niya. Lumapit siya. Inilapit ang kamay. Ngunit bago pa niya mahawakan, biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay. Pumagaspas ang banig. Nanginginig ang lampara. "Anong nangyayari?" bulong niya. "Wala yan," singhal ni Belardo. "Kunin mo na." Napalunok si Doro. Hinawakan niya ang hawakan. Bigla siyang napasigaw. "Aray!" Parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Nanginig siya. Nanghina ang tuhod. "Hindi ko kaya," sabi niya. "May kakaiba." Itinulak siya ni Belardo. "Mahina ka. Ako na." Si Belardo ang humawak. Ngunit sa sandaling dumikit ang kanyang palad, biglang nagliyab ang kanyang balat. Hindi apoy, kundi liwanag na mainit at masakit. "Ah!"
Sigaw niya. Napabitaw siya. Napaupo sa lupa. Hingal na hingal. Namumutla. "Demonyo yan!" bulong ni Doro. "Umalis na tayo!" Ngunit biglang bumukas ang mga mata ni Untong. Nabangon siya. "Ano yan?" sigaw niya. Nakita niya ang dalawang lalaki sa loob ng kanyang bahay. Nanay!" sigaw ni Doro sa takot. Tumakbo siya palabas. Si Belardo ay pilit na tumayo. Ngunit nanginginig pa ang kanyang mga paa. "Untong, makinig ka," sabi niya. "Hindi ito ang iniisip mo." Ngunit galit at takot ang nasa mata ni Untong. "Magnanakaw kayo!" sigaw niya. Kinuha niya ang isang kahoy na pamalo. "Umalis kayo dito!" Napatakbo si Belardo palabas. Habang tumatakbo, napalingon siya. At nakita niyang bahagyang umiilaw ang kariton. Parang may sariling mata. Parang nagbabantay. Magdamag na hindi nakatulog si Untong. Nakaupo siya sa tabi ng kariton. Hawak ang pamalo. Pawis na pawis. Nanginginig. "Bakit?" bulong niya. "Bakit gusto nilang kunin ka?" Kinabukasan, kumalat ang balita. May pumasok sa bahay ni Untong. Tinangka siyang nakawan. May sumpa raw ang kariton. May mga natakot. May mga umiwas. May mga nagusisa. Si Belardo ay hindi nagpakita sa palengke. Nagkunwari siyang may sakit. Ngunit sa kanyang bahay, hawak niya ang kanyang nasunog na palad. May mga marka ng liwanag. Hindi gumagaling. Parang paalala. Samantala, si Untong ay nag-isip ng malalim. Hindi na siya kampante. Hindi na siya panatag. Alam niyang simula pa lamang ito. At mas malalaking panganib ang paparating. Sa katahimikan ng gabi, hinawakan niya ang kariton. "Kung may lihim ka, sana tulungan mo akong manatiling ligtas," bulong niya. At sa dilim, muling kumislap ang mga gulong. Parang pangakong hindi siya pababayaan. Mula nang mangyari ang tangkang pagnanakaw, nagbago ang pamumuhay ni Untong. Hindi na siya basta-basta natutulog ng mahimbing. Tuwing gabi, magaan ang kanyang tulog at kaunting kaluskos lamang ay agad siyang nagigising. Lagi na niyang inilalapit ang kariton sa kanyang higaan. Parang isang bantay. Parang isang kasama. Sa umaga, bago pa man sumikat ang araw, nagdarasal na siya. Humihingi ng gabay. Humihingi ng lakas. Humihingi ng sagot. Dahil sa kabila ng kanyang pasasalamat, may bumabagabag sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga ang kariton? Bakit nito siya pinoprotektahan? Bakit tila may sariling kalooban? Isang araw, matapos ang masaganang pagtitinda, nagpasya siyang huwag munang umuwi. Sa halip, naglakad siya patungo sa pinakamatandang bahagi ng baryo. Doon nakatira si Katuring, isang matandang lalaki na kilala bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento at alamat ng Baryo Patag. Puting-puti na ang buhok, kulubot ang balat, at bihira nang lumabas ng bahay. Ngunit kapag may nagtatanong tungkol sa nakaraan, siya ang unang nilalapitan. Bitbit ni Untong ang kaunting gulay bilang alay. Kumatok siya sa pintuan. "Katuring, ako po si Untong." Matagal bago bumukas ang pinto. Lumabas ang matanda, may hawak na tungkod. "Anong kailangan mo, iho?" tanong nito. Pumasok sila sa maliit na bahay na puno ng lumang gamit, lumang larawan at mga kahong yari sa kahoy. Amoy alikabok at insenso. Umupo si Untong. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagkakatagpo niya sa kariton, sa biglaang pagyaman ng ani, sa tangkang pagnanakaw, sa kakaibang liwanag. Tahimik na nakinig si Katuring. Nakapikit. Parang binabalikan ang alaala. Nang matapos si Untong,
Napabuntong hininga ang matanda. Matagal ko nang alam na babalik yon, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Untong. Babalik po, ano? Ang kariton, sagot ni Katuring. Hindi yan ordinaryo. Tumayo ang matanda. Lumakad patungo sa isang lumang baul. Binuksan ito. Kumuha ng isang kupas na kwaderno. Pinagpag ang alikabok. Ibinigay kay Untong. Basahin mo. Binuklat ni Untong ang pahina. May mga sulat kamay. May mga guhit. May mga lumang petsa. Isang kwento ang nakasulat. Tungkol sa isang lalaking nagngangalang Isandro. Isang magsasaka noong unang panahon. Mabait, masipag, at matulungin. Ngunit labis na inaapi. Minamaliit. Inaagawan ng ani. Isang gabi, habang umiiyak siya sa gitna ng bukid, may lumapit sa kanyang matandang lalaki na may dalang kariton. Ang matanda ay may ningning sa mata at may kakaibang liwanag sa paligid. Inialok niya ang kariton kay Isandro. Gamitin mo ito sa tama, sabi ng matanda. Dahil kapag ginamit mo sa kasakiman, kukunin ko rin. Tinanggap ni Isandro. At mula noon, umunlad ang kanyang buhay. Sumagana ang ani. Dumami ang suki. Nakatulong sa kapwa. Ngunit paglaon, naging sakim. Naging mayabang. Ng api. Ng agaw. Ginamit ang kariton para yumaman. Hanggang sa isang gabi, bigla na lamang nawala ang kariton. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang kabuhayan. At pagkawala ng kanyang dangal, napatingin si Untong kay Katuring. Ibig sabihin po, oo, sagot ng matanda. Sinusubok ka, pinipili ka, pinagmamasdan ang puso mo. Nanginig ang dibdib ni Untong. Kaya po pala, ayaw nitong pahawakan sa masama. Tumango si Katuring. Ang kariton ay biyaya para sa marangal at sumpa para sa sakim. Tahimik si Untong. Pinag-isipan ang lahat. Naalala niya ang kanyang mga panalangin, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagtitiis. Paano po kung magkamali ako? Tanong niya. Ngumiti si Katuring. Lahat nagkakamali. Ang mahalaga, marunong bumalik. Bago umalis si Untong, binigyan siya ng matanda ng payo. Huwag mong itago ang biyaya. Ibahagi mo. Doon ito lalong lalakas. Pag-uwi niya, mas malinaw na ang kanyang isip. Ngayon, alam na niya. Hindi lamang siya pinagpala. Sinusubok din siya. At mula sa gabing iyon, nangako siya sa sarili na hindi niya hahayaang lamunin siya ng kayabangan, na mananatili siyang si Untong, isang simpleng tindero na may pusong marunong magpasalamat. Nagising si Untong isang umagang may kakaibang gaan sa dibdib. Parang nabawasan ang bigat na matagal nang nagpapahirap sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Katuring ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Huwag mong itago ang biyaya. Ibahagi mo. Tahimik niyang tiningnan ang mahiwagang kariton. Kumikislap ito sa liwanag ng araw. Parang nakikinig. Parang sumasang-ayon. Hinaplos niya ang hawakan. Gagawin ko ang tama, bulong niya. Mula noon, nagbago ang kanyang paraan ng pagtitinda. Hindi na lamang siya nakatuon sa kita. Naisip niyang gamitin ang kanyang biyaya para makatulong sa iba. Tuwing umaga, bago siya pumunta sa palengke, naghahanda siya ng ilang supot ng gulay. Hindi ito ibinebenta. Ibinibigay niya ito sa mga matatandang walang anak, sa mga balong hirap sa buhay, sa mga batang lansangan na namamalimos, sa mga pamilyang halos walang makain. Unang araw niyang ginawa ito, kabado siya. Baka kulangin siya. Baka mawalan siya. Ngunit nang matapos ang araw, napansin niyang mas marami pa ang kanyang naibenta. Mas masigla ang kanyang ani.
Mas maliwanag ang kariton. Parang lalo pang lumalakas. Kumalat ang balita. Mapagbigay si Untong. Mabuti ang puso niya. Hindi siya madamot. Dumami pa ang kanyang suki. Dumami ang kanyang kaibigan. Unti-unti, hindi na siya tinitingnan bilang mahirap na tindero, kundi bilang haligi ng komunidad. Isang umaga, may lumapit sa kanya na isang matandang babae. Mahina, may tungkod, halos hindi makatayo. "Apo," sabi nito, "may maibibigay ka pa ba?" Hindi nagdalawang isip si Untong. Inabot niya ang pinakamagandang gulay. "Sa inyo po yan, nanay." Ngumiti ang matanda. Ngunit biglang hinawakan nito ang kanyang kamay at bumulong. "Pinagpala ka. Huwag mong kalilimutan." Nanlaki ang mata ni Untong. Pagtingin niya muli, wala na ang matanda. Parang naglaho. Parang hangin. Kinilabutan siya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa kabilang banda, lalong lumalim ang galit ni Belardo. Nakita niya kung paano nagiging sentro ng baryo si Untong. Kung paano siya pinupuri. Kung paano siya hinahangaan. Samantalang siya, unti-unting nalilimutan. Nababaon sa utang. Nawawalan ng suki. Isang gabi, nagpunta siya sa isang liblib na lugar sa bundok. Doon nakatira ang isang albularyong kilala sa pangalang Mang Resto. Isang lalaking sinasabing marunong kumausap sa dilim. Nag-aalay sa masasamang espiritu. Humihingi ng kapangyarihan. Lumuhod si Belardo sa harap ng kubo. "Tulungan mo ako," sabi niya. "Gusto kong mawala ang swerte ni Untong." Ngumisi si Mang Resto. "May kapalit," sagot nito. "Ano man?" tugon ni Belardo. Sa baryo naman, patuloy ang kabutihan ni Untong. Nagpagawa siya ng maliit na silungan para sa mga nagtitinda. Nagbahagi ng tubig. Nagpahiram ng puhunan sa mga kapwa mahirap. Hindi niya ipinagyayabang. Tahimik lamang. At sa tuwing may natutulungan siya, mas lalong kumikislap ang kariton. Parang nagiging mas buhay. Ngunit sa dilim, may nagbubuo ng balak. Isang masamang hangarin. Isang sumpang unti-unting hinahabi. At hindi alam ni Untong na paparating na ang pinakamabigat niyang pagsubok. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa Baryo Patag. Hindi na ito kasinggaan ng dati. Parang may dalang kaba. Parang may babalang hindi nakikita. Napansin ito ni Untong. Sa tuwing maglalakad siya sa umaga, tila mas tahimik ang paligid. Mas kaunti ang huni ng ibon. Mas madalang ang tawanan ng mga bata. Parang may aninong bumabalot sa baryo. Sa kabila nito, hindi niya binago ang kanyang gawain. Maaga pa rin siyang gumigising. Namimitas. Nagdarasal. Nagbabahagi. Isang umaga, pagdating niya sa bukirin, napahinto siya. Ang dating luntiang tanim ay may mga bahid ng dilaw. May ilang dahon na butas-butas. May mga gulay na bahagyang nalalanta. Nanikip ang kanyang dibdib. Bakit? Bulong niya. Hinawakan niya ang lupa. Mainit. Parang tuyo. Parang nauuhaw. Ngunit alam niyang hindi ito normal. Dahil araw-araw niyang inaalagaan ang taniman. Hindi siya nagkulang. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. Mas marami ang nalanta. Mas marami ang namatay. Parang may dumadaang sumpa sa lupa. Sa gabi na naginip si Untong, nakita niya ang kariton na nababalot ng maitim na usok. May mga kamay na humihila rito pababa. May mga boses na bumubulong ng galit at inggit. Nagising siya na pawis na pawis. Humihingal. Kinabukasan, halos kalahati na lamang ang kanyang naani. Sa palengke,
napansin ng mga tao ang pagbabago. Untong, bakit parang hindi na kasing sariwa? May problema ba? Nagkakasakit yata ang tanim mo. Hindi siya makasagot. Ngumiti na lamang. Ngunit sa loob-loob niya, natatakot siya. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa tabi ng kariton, biglang kumislap ito ng kakaiba. Hindi maliwanag, kundi maputla. Parang may sakit. May nangyayari ba sa'yo? Bulong niya. Hinawakan niya ang gulong. Malamig, hindi tulad ng dati. Kinabukasan, nagpunta siya kay Katuring. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay napabuntong hininga. May gumagalaw na masama, sabi nito. May nagpadala ng sumpa. Nanlaki ang mata ni Untong. Sumpa po? Oo, sagot ng matanda. May humihingi ng kapangyarihan para sirain ka. Naalala ni Untong si Belardo. Ang inggit, ang galit, ang tingin. May magagawa pa po ba? Tanong niya. May kinuha si Katuring na maliit na supot. Puno ng tuyong dahon, asin at abo. Iwisik mo ito sa paligid ng taniman, sabi nito. At magdasal ka tuwing hating gabi. 3 gabi. Ginawa ni Untong ang lahat. Gabi-gabi, naglalakad siya sa bukid. Nagwiwisik ng asin at abo. Nagdarasal sa gitna ng dilim. Sa 4 gabi, habang nakaluhod siya, biglang umihip ang malakas na hangin. Umuugong ang mga puno. At sa malayo, may narinig siyang halakhak. Mababa, malalim, masama. Nanindig ang kanyang balahibo. Ngunit hindi siya tumakbo. Pinilit niyang tapusin ang dasal. Ilayo po ninyo ako sa masama. Biglang kumislap ang kariton. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa paligid. Naglahong parang usok ang dilim. Tumahimik ang gabi. Kinabukasan, bahagyang gumanda ang ani. Hindi pa lubos. Ngunit bumuti. Nabuhayan siya ng loob. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang dako, sa kubo ni Mang Resto, may isang lalaking nakahandusay sa sahig. Si Belardo, nanginginig, nilalagnat, may itim na marka sa dibdib. At sa taingan niya, may boses na pabulong na nagsasabing, may kapalit ang lahat. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang Baryo Patag. Bahagyang bumalik ang sigla ng bukirin ni Untong. Unti-unting nagiging luntian muli ang mga dahon. Huling sumisigla ang mga tangkay. Bagamat hindi pa tulad ng dati, sapat na ito upang makapagtinda siya. Ngunit sa kabila ng unti-unting paggaling ng kanyang ani, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ramdam niyang may nakatagong panganib. Parang isang ahas na nagkukubli sa damuhan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, may nagkakagulong mga tao sa kabilang dulo ng palengke. May nangyari kay Belardo. Bumagsak daw sa bahay. Hindi na makalakad. Napahinto si Untong. Parang tinusok ang kanyang dibdib. Hindi man sila magkaibigan. Hindi niya hinangad ang masama para sa kahit sino. Iniwan niya ang kanyang kariton at lumapit. Sa bahay ni Belardo, maraming tao ang nagkumpol. Sa loob, nakahiga si Belardo sa banig. Payat, maputla. Lumulubog ang mga mata. Parang ilang linggong hindi natulog. May itim-itim na ugat na gumagapang sa kanyang leeg. Parang marka ng sumpa. Nang makita niya si Untong, bahagya siyang napangiti. Ngunit puno ng sakit. Untong! Mahinang sabi. Patawarin mo ako. Nagulat ang lahat. Lumapit si Untong. Anong nangyari sa'yo, Belardo? Tanong niya. Napaluha ang lalaki. Ikaw ang pinasumpa ko.
Dahil sa inggit, dahil sa galit, nagbulungan ang mga tao. Nanginginig si Untong. Bakit mo ginawa? Mahina niyang tanong. Dahil gusto kong kunin ang swerte mo, sagot ni Belardo. Pero ako ang kinuha. Inamin niya ang lahat. Ang pagpunta kay Mang Resto, ang pakikipagkasundo sa dilim, ang paghingi ng kapalit. Sinabi niya ang sandali lang ang hirap. Umiiyak na, sabi niya. Pero araw-araw akong kinakain ng sakit. Parang may humihigop ng lakas ko. Tumahimik ang silid. Ramdam ang bigat ng pagsisisi. Huminga ng malalim si Untong. Naalala niya ang mga payo ni Katuring. Ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang pagbabalik loob. May paraan pa, sabi niya. Kung magsisisi ka ng totoo. Tinulungan niya si Belardo na makaupo. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi siya nakaramdam ng init, kundi lamig, parang yelo. Nagpunta sila kay Katuring. Kahit mahina, ipinilit ni Belardo. Sa bahay ng matanda, isinagawa ang paglilinis. Nagsindi ng insenso, nagdasal, nagbuhos ng banal na tubig. Pinahawak kay Belardo ang abo at asin. Iwan mo ang galit, utos ni Katuring. Kung hindi, ikaw ang mawawala. Umiiyak na sumunod si Belardo. Humingi ng tawad. Nangako. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang umingit ang hangin. Uminit ang paligid. At may narinig silang ungol na parang nasusunog. Pagkatapos, biglang bumagsak si Belardo. Nawalan ng malay. Akala ng lahat, patay na. Ngunit maya-maya, umubo siya. Huminga. Dahan-dahang bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Nawala ang itim na marka. Parang nabunutan ng tinik ang kanyang kaluluwa. Pagkagising niya, tahimik siyang umiyak. Salamat, bulong niya kay Untong. Mula noon, nagbago si Belardo. Ibinenta niya ang kanyang malaking pwesto. Tinulungan ng mga mahihirap. Naging tahimik. Naging mapagkumbaba. Samantala, ang kariton ni Untong ay muling lumiwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Parang nagdiriwang. Parang nagpapasalamat. At si Untong ay lalong tumibay ang paniniwala. Na ang tunay na yaman ay hindi galing sa panlalamang, kundi sa malinis na puso. Ngunit may isang huling pagsubok na naghihintay. Isang pagsubok na susukat sa kanyang katapatan hanggang dulo. Muling sumigla ang Baryo Patag. Parang bumalik ang dating saya. May tawanan na naman sa palengke. May awitan sa gabi. May sigawan ng mga bata sa umaga. At sa gitna ng lahat ng ito, si Untong ay nananatiling payak. Hindi siya nagbago. Kahit mas lumaki ang kanyang kita, kahit mas dumami ang humahanga sa kanya, nanatili siyang simple. Ngunit isang araw, may dumating na mga dayuhan sa baryo. 3 lalaking nakabarong. May daladalang mga dokumento. May kasamang sasakyan na bihira lamang makita sa lugar. Tumigil sila sa harap ng pwesto ni Untong. Nagtinginan ang mga tao. Nag-usisa. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Magandang araw po. Magalang nabati nito. Ako po si Attorney Morales. Kami po ay galing sa isang malaking kompanya sa lungsod. Nanlaki ang mata ni Untong. Po? Napansin po namin ang kalidad ng inyong mga produkto. Patuloy ng lalaki. Gusto po naming makipagkontrata sa inyo. Ino-offer po namin kayo ng eksklusibong supplier. Naglabas siya ng papel. May mga numero. Malalaki. Napaupo si Untong. Hindi niya halos maintindihan. Iyon ay halagang hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Kung pipirma po kayo, sabi ng abogado, magkakaroon kayo ng malaking puhunan. Bahay sa lungsod.
Sasakyan. Garantisadong kita. Nagulo ang iisip ni Untong. Bahay. Sasakyan. Yaman. Ligtas na kinabukasan. Wala ng gutom. Wala ng pangamba. Ngunit may kasunod. Isang kondisyon. Dagdag ng abogado. Kailangan po naming sa amin lang ninyo ibenta ang lahat. Hindi na po kayo pwedeng mamigay. Hindi na po kayo pwedeng magbenta sa palengke. Sa amin na lang lahat. Parang may kumalabog sa dibdib ni Untong. Naalala niya ang mga batang natutulungan. Ang matatandang binibigyan. Ang baryong umaasa. Kung hindi po kayo papayag, sabi ng lalaki, maghahanap kami ng iba. Tahimik si Untong. Nagpalipas siya ng gabi sa pag-iisip. Sa tabi ng kariton, nakaupo siya. Tama ba ito? Bulong niya. Pagkakataon na to, hinawakan niya ang hawakan. Mainit. Ngunit ngayon, parang mabigat. Parang nagdadalawang isip. Sa gabing iyon, nanaginip siya. Nakita niya ang sarili sa malaking bahay. May kotse. May magarang damit. Ngunit mag-isa. Walang bumabati. Walang kumakausap. Walang natutulungan. Sa labas ng gate, naroon ang mga taong dati niyang tinutulungan. Nakatitig. Nagugutom. Nakahingi. Ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Nagising siyang luhaan. Kinabukasan, bumalik ang mga lalaki. Ano po ang desisyon ninyo? Tanong. Huminga ng malalim si Untong. Ngumiti siya ng marahan. Pasensya na po, sabi niya. Hindi ko po kayang iwan ang mga taong umaasa sa akin. Nagkatinginan ng mga lalaki. Naiintindihan namin, sabi ng abogado. Sayang. Umalis sila. May ilang tao ang nagsabi. Sayang ang pera. Bakit mo tinanggihan? Ngunit sa puso ni Untong, may kapayapaan. Nang gabing iyon, ang kariton ay kumislap ng mas maliwanag kaysa kailanman. Parang bituin, parang araw, parang apoy ng kabutihan. At alam niyang nakapasa siya sa pagsubok. Ngunit may isang huling yugto pa. Isang huling gantimpala. Isang huling himala na magtatakda sa kanyang kapalaran magpakailanman. Dumating ang isang umagang tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang araw ay banayad ang sikat. Ang hangin ay presko. Ang mga ibon ay masiglang umaawit. Parang ipinagdiriwang ng kalikasan ang isang bagay na hindi pa alam ng lahat. Nagising si Untong na may kakaibang katahimikan sa puso. Wala na ang bigat. Wala na ang pagdududa. Wala na ang takot. Sa tabi ng kanyang higaan, naroon ang mahiwagang kariton. Ngunit ngayon, iba na ang anyo nito. Mas makintab. Mas malinaw ang ukit sa kahoy. At sa gitna ng hawakan, may munting simbolong parang araw at dahon na magkasama. Hinaplos niya ito. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang tinig. Hindi malakas, hindi malinaw, ngunit dama ng puso. Salamat. Napatigil siya. Napatingin sa paligid. Walang tao. Ngunit alam niyang hindi siya nagkamali. Ngumiti siya. Salamat din. Bulong niya. Nang araw na iyon, nagpunta siya sa bukirin. Ngunit pagdating niya roon, napaupo siya sa lupa sa gulat. Ang taniman ay hindi na lamang masagana. Ito ay naging parang hardin. May mga bulaklak sa pagitan ng gulay. May malinaw na batis na dumadaloy sa gilid. May mga punong namumunga. Parang maliit na paraiso. Kumalat ang balita. Dumayo ang mga tao mula sa ibang baryo. Hindi para mang-agaw, kundi para matuto. Tinuruan sila ni Untong kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng lupa,
kung paano maging tapat. Hindi siya nagdamot. Nagbahagi siya ng kaalaman. Nagbahagi ng binhi. Nagbahagi ng pag-asa. Sa tulong ng baryo, nagtayo sila ng kooperatiba. Pinagsama-sama ang ani. Pinantay ang presyo. Tinulungan ang mahihirap. Walang naiiwan. Si Belardo ang naging isa sa mga unang sumuporta. Tahimik, masipag, tapat. Parang bumabawi sa nakaraan. Si Katuring, bago tuluyang pumanaw sa katandaan, ay minsang sinabi kay Untong, "Natupad mo ang layunin ng biyaya. Hindi ka naging alipin ng yaman, kundi tagapangalaga nito." Isang gabi, habang nagdadasal si Untong sa tabi ng kariton, biglang bumalot ang liwanag sa paligid. Hindi nakakasilaw, kundi nakaaaliw, nakakapayapa. Unti-unting naglaho ang liwanag. At kasabay nito, nagbago ang kariton. Nawala ang kinang, nawala ang hiwaga. Naging karaniwang kariton na lamang. Luma, payak, tahimik. Ngunit hindi nalungkot si Untong. Sa halip, napangiti siya. Dahil alam niyang hindi na niya kailangan ng hiwaga. Nasa kanya na ang tunay na yaman. Sa kanyang puso. Sa kanyang dangal. Sa kanyang komunidad. Lumipas ang mga taon. Ang Baryo Patag ay naging masagana, maunlad, mapayapa, at sa gitna nito, nanatili ang alaala ng isang simpleng tindero. Isang lalaking minsang binarat, minamaliit, hinamak. Ngunit hindi sumuko, hindi nagbago, hindi nagpadala sa tukso. Si Untong, ang lalaking pinili ng hiwaga, at mas piniling piliin ang kabutihan. At hanggang ngayon, kapag may batang nagtatanong, "Lolo, paano po yumaman si Untong?" Ngumingiti ang mga matatanda at sinasabi, "Sa sipag, sa bait, at sa pusong marunong magbahagi." At doon nagtatapos ang kanyang kwento. Isang kwentong hindi lamang tungkol sa mahiwagang kariton, kundi tungkol sa isang pusong hindi kailanman nagbago. Wakas.